Aswang ika niyo ho? May aswang ba talaga? Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo sa ganitong lugar? Hindi niyo ba nabasa ang karatulang inilagay ko sa labasan? Nandito na sila. Sila? Sino pong sila? Napagkasunduan ng magkasintahang Irish at JB na maghanap ng magandang lugar para sa gagawin nilang vlog. Ang gusto nila sa pagkakataong yon ay creepy ang lugar dahil pang-horror ang tema ng gagawin nilang video. Iba't ibang mga baryo na ang kanilang napuntahan pero hindi nila nagustuhan ang mga ito. Mag-iisang linggo na silang nasa biyahe pero wala pa rin silang mahanap na matatawag nilang perfect place. Tanghali na ng araw na yon at gutom na ang dalawa. May nadaanan silang karinderya at dahil sa pagkalam ng kanilang mga sikmura ay pinatos na nila ang nasabing kainan. At habang pinagsasaluhan nila mga inorder na pagkain ay iyon pa rin ang topic nila. Isang matabang babaeng nakarinig ng kanilang usapan kaya nilapitan sila nito. Dagdagan pa na namukhaan sila bilang mga vlogger sa YouTube at Facebook. Hindi ba't kayo ang mga sikat na vlogger sa YouTube at Facebook? Kung hindi ako nagkakamali kayo si Irish at JP. Mahilig din kayong mag-content ng mga videos ninyong love story at sa huling upload nyo susubukan nyo naman ang horror content. Narinig ko rin sa inyo kanina na naghahanap kayo ng magandang lugar para sa content ninyo. Nagkatinginan ang dalawa at pinasadahan muna nila ng tingin pataas baba ang babaeng lumapit sa kanila bago nila itong nginitian. Opo manang, kaso wala pa kaming nahahanap Siya nga po pala. Salamat po sa panonood nyo ng aming mga content. Wika ni Irish saka uminom ng tubig sa baso. Kung hindi nyo mamasamain ay may irerekomenda ako sa inyong lugar. Baka naman magustuhan nyo iyon. Talaga po manang, ano nga po palang pangalan ninyo? At saang lugar po yun? Siya nga pala mga idol. Ako pala si Dolores. Ang sinasabi kong lugar ay ang Barrio Baranao. Nakakatakot daw ang lugar na iyon dahil ayon sa usap-usapan ay may mga aswang ang nakatira doon. Lahat ng nagtangka daw na pumasok sa baryong iyon ay hindi na nakalabas pa. Sandaling natigilan ang dalawa sa mga narinig nila. Pero maya-maya lamang ay umarko na sa kanilang bibig ang kakaibang ngiti. Pwede niyo po bang ituro sa amin kung anong direksyon ang aming babagtasin, Aling Dolores? Diretsuhin nyo lang ang kaliwang kalsada na iyan. Mga 3 oras siguro mula rito, depende sa bilis ng pagpapatakbo ninyo ng sasakyan. At saka makikita ninyo ang bandang kaliwa rin ng kalsada, ang isang karatulang may nakasulat na "Do not enter, beware of aswang." Gusto mang pigilan ng magkasintahan ng tumawa ay hindi nila iyon nagawa. Nagulat naman si Dolores sa naging reaksyon ng mga ito. Pasensya na po Aling Dolores kung natawa po kami. Hindi po kasi namin napigilan Aswang ika niyo ho? May aswang ba talaga? Napahilamos si JB sa mukha dahil sa pagtagaktak ng kanyang mga pawis. Hindi dahil sa mga nalaman, kung hindi sa inulam niyang laing na punong-puno ng sili. Sa maniwala kayo at sa hindi ay totoo sila. Nasa inyo kung maniniwala pa kayo sa akin. Pero sana nga ay wala na sila sa Barrio Baranao para hindi na kayo mapahamak kung sakali. O siya mga idol, maiwan ko na kayo at kakain na din ako. Sige ho Aling Dolores, salamat po. Kami nang magbabayad ng inyong mga o-orderin. Laking tuwa ni Dolores sa narinig. Kaya naman dinamihan na niya ang piniling ulam. Pagkabayad ng magkasintahan sa kanilang mga kinain at ino-order ni Dolores, ay nagpaalam muna ulit sila sa babae
Saka lumabas na ng karinderya. Pagkapaandar ni JB ng sasakyan, ay tinahak nilang kaliwang daan na papunta sa sinasabing lugar ng nakilala nilang babae. Halos 3 oras nga ang kanilang biniyahe bago nila nakita ang karatulang sinasabi ni Dolores sa kanila. Agad na iniliko ni JB ang kotse papasok sa mabatong kalsada na yon papunta sa nasabing lugar. 15 minutos ang muli nilang nilakbay bago sila ulit tumigil. Masikip na kasi ang kalsada at hindi na kayang pasukin pa ng kotse. Grabe naman kahirap pasukin ang baryong yan. Ang daming hassle. Nandito na tayo, kaya lubos-lubusin na natin. Kita mong lugar oh. Hindi pa tayo nakakatapak sa Barrio Baranao, pero creepy na ang place. Sandaling inilibot ng dalawa ang kanilang mga mata sa paligid. Nagustuhan nila yon, lalong-lalo na si Irish na kaagad na wala ang pagkainis. Naisip niya kasing libo-libo na namang pera ang kanilang malilikom kapag nagawa at mai-upload na nila ang gagawing video. Anong plano mo? Kukunin ba natin agad ang ating mga aparato o pag-aralan muna natin ang lugar? Siguro, iwanan na lang muna natin dito sa loob ng sasakyan ang mga yan. Balikan na lang natin mamaya kapag nakahanap na tayo ng magandang lugar na ating pagsusyutingan. Bumaba sila ng kotse na tig-isang backpack lang ang dala. Inilak ni JB ang lahat ng pintuan ng kanilang sasakyan. Sa kanila inumpisahang pasukin ang makipot na kalsada. Mag-iisang oras na silang naglalakad ay wala pa rin silang nararating na baryo. Panay maktol na ni Iris sa mga sandaling yon dahil sa kapaguran. Dagdagan pa na tirik pa ang araw, kaya sobra na silang pinagpapawisan. Binalak ni Iris na bumalik na lamang sa sasakyan, pero pinigilan siya ng kasintahan. Ayon dito ay masasayang lamang ang kanilang mga naumpisahan at pinagpaguran. Kaya walang nagawa si Irish kung hindi ang sumunod na lamang sa nobyo. Hapon na nang marating nila ang nag-iisang kubo na may kalumaan na sa isang malawak na damuhan. Lumabas ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at buhok na nakadamit ng puti pero gusgusin. Ayon sa ekspresyon ng mukha ng lalaki, ay nagulat ito nang makita ang magkasintahan. Lumilingalinga muna ito sa buong paligid bago niya nilapitan ang dalawa. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo sa ganitong lugar? Hindi niyo ba nabasa ang karatulang iniligay ko sa labasan? Halata sa boses ng lalaki ang galit. Magandang hapon po, Manong. Pasensya na po kung nabulabog namin ang inyong pamamahinga. Pero nais lang po sana naming puntahan ang baryo na tinatawag na Baranao. Si JB na ang nakipag-usap sa matanda ng masinsinan dahil natatakot si Irish at nagtago sa kanyang likuran. Muling namilog ang mga mata ng lalaki dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan ang narinig mula sa binatang dayo. Nahihibang na ba kayo? Usawa na kayo sa buhay ninyo? Kung ako sa inyo ay bumalik. Naputo lang sasabihin ng matandang lalaki sa magkasintahan nang marinig niya ang pamilyar na mga tunog na halos araw-araw na niyang naririnig. Nakikiusap ako na kung maaari ay pumasok kayo sa loob ng aking kubo dahil nasa peligro na ang buhay ninyo. Tinalikuran sila ng matanda. Naglakad ito pabalik sa kanyang kubo. Hindi man maintindihan ay wala namang pamimilian sina Irish at JB kung hindi ang sumunod dito. Pagdating nila sa loob ng bahay ay doon pa lamang naglakas loob na nagtanong ang magkasintahan. Nahihiwagaan talaga kasi sila sa mga sinasabi ng matanda. Ang tawag sa akin ay Tandang Leoncio, pero tawagin na lamang ninyo akong Kaka. Ako ang nagsisilbing bantay sa daanang papuntang Baryo Baranao para balaan ang mga taong nagtatangkang pumasok sa baryong yon. Dahil kamatayan lamang ang sasapitin ng magnanais na pasukin ang baryong yon. Sa mga narinig ay biglang nagtindigan ng mga balahibo ni na Irish at JB.
Naaalala din nila ang sinasabi sa kanila ni Dolores patungkol sa pupuntahan nilang baryo tungkol sa mga aswang. Totoo po ba na mga aswang ang nakatira sa baryo Baranao, kaka? Muling tanong ng binata sa lalaki. Hindi agad nakasagot si Tandang Leoncio. Bagkus bumuntong hininga muna ito, saka kumuha sa kanyang bulsa ng isang hindi pangkaraniwang tabako na tila ba gawa sa mga pinaghalo-halong tuyong dahon ng mga halaman. Para nyo na rin hinukay ang sarili nyong libingan kapag pumunta kayo sa baryong yon. Totoo, puro mga aswang ang nakatira sa baryo Baranao. At sa tagal ko nang nagbabantay rito, ay wala pang nakabalik na matigas ang ulong ng ahas na pasukin ito. Parang gusto nang bumalik na lamang ni GB sa kanilang kotse. Subalit nabanaag niya sa mukha ng nobya ang pag-arko ng isang ngiti. Magsasalita na sana ito nang biglas lang nakarinig ng mga kakaibang ingay sa labas ng kubo na tila nanggagaling sa mga pagaspas ng mga malalaking pakpak at yabag ng malalaking hayop sa gubat. Ano po ang mga yun, kaka? Nauutal na tanong ni GB sa lalaki. Nandito na sila. Ganito sila kapag nakapambiktima sila ulit ng mga dayos sa kanilang baryo. Ipinaparamdam nila sa akin na nagtagumpay sila sa paghuli sa mga taong pumasok sa kanilang lungga. Napapailing na saad ng lalaki sa magkasintahan. Sila? Sino pong sila? Sino pa? E di ang mga aswang sa baryo Baranao. Seryoso ang mukha ni Tandang Leoncio na nakatitig sa dalaga. Kung ako sa inyo, ay huwag nyo nang pangarapin pa ang magpunta roon. Ako na ang nakikiusap. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nawala na ang mga kaluskos at pagaspas ng mga pakpak sa labas ng kubo. Muling bumalik ang nakakabinging katahimikan ng paligid. Muling kinausap ni kaka ang magkasintahan at pinipilit niyang kumbinsihin ang mga ito na bumalik na lamang at hindi na tumuloy sa kanilang binabalak. Pero matigas ang ulo ni Irish. Kung anong gusto niya ay iyon ang kanyang gagawin. Sunod-sunuran lang din sa kanya si GB at hindi niya ito pwedeng pabayaang maglakbay na mag-isa. Kung ganon, ay wala na akong magagawa pa. Bukas na bukas din ay sasamahan ko kayo hanggang sa bukana ng daan, papasok sa baryo Baranao. Sana sa huling payo ko ay makinig na kayo. Huwag na huwag sana kayong magpapaabot ng dilim sa baryo. Sana ay pilitin ninyong makalabas at makarating dito bago magtakip si ilim. May pag-alalang sambit ng lalaki sa dalawa. Pagkatapos nilang sumagot, ay nilinisan ni kaka ang maliit niyang papag. Sa kanya sinabihan na doon na lang sila matulog. Bago iyon, ay naglabas muna ng mga baong pagkain ng dalawa at inilapag nila ang mga yun sa isang mesa. Sa kanila ito pinagsaluhang tatlo. Hindi na tumanggi pa si Tandang Leoncio dahil sa matagal na panahon na kasi ang huli niyang natikman ang mga ganoong pagkain. Simula nang tanggapin niya ang pagiging bantay sa lugar na yon. Pagkatapos nilang kumain, ay pumunta na sila sa kanilang higaan. Nagtungo naman si kaka sa kusina at doon sa pahaba niyang upuan siya humiga habang iniisip ang kanyang nakaraan. Napapaluha na lamang ito sa kanyang kinahihigaan habang nagbabalik tanaw siya sa dati niyang buhay hanggang sa inaantok na rin ito at nakatulog. Pagsapit ng umaga, pagkatapos mag-almusal ay sinamahan na ni kaka ang magkasintahan sa bukana ng kalsada. Habang naglalakad sila, ay panay paalala nito sa dalawa tungkol sa mga payo niya kagabi sa kanila. Panay upo at tango naman ang sagot ng mga ito sa kanya hanggang sa makarating na sila doon. Walang pag-aalinlangan na nagpatiun na pa si Irish sa pagpasok papuntang baryo. Oh, ayos ka lang ba dyan, JB? Bakit tila balisa ka? Bigla ko lang na-miss ang itay ko, Irish. Bata pa lamang kasi ako nang mawalay siya sa amin eh. Sabi ng nanay ko, hindi niya alam kung ano ang dahilan at bakit bigla na lamang niya kaming iniwan. Ewan ko ba, bigla ko na lamang siyang na-miss.
Paliwanag ni JB sa nararamdaman. Inakbayan naman siya ng kanyang syota saka kinurot sa pisngi. Madrama ka rin pala minsan. Natatawang saad ni Irish sa kanya ito hinalikan sa pisngi. Halos 1 oras din ang kanilang nilakad bago nakarating sa Baryo Baranao. Abala ang lahat ng tao sa pagtatrabaho ng mga iba't ibang gawaing bahay, mapaloob man ito o mapalabas. May mga nagsisibak, nag-iigib ng tubig, nagluluto at iba pa. Wala man lamang pumapansin sa kanila kahit na tinatawag nila ang mga ito, maliban sa isang matandang lalaki na makisig pa rin ang pangangatawan. Ano ang sadya nyo sa aming lugar? May paglilingkod ba kami sa inyo? Mukhang magkasintahan kayo ah. Magandang umaga po. Itatanong lang sana namin kung pwedeng mag-vlog dito sa inyong lugar. Gagawa po sana kami ng mga videos for entertainment. Ako nga pala si Tata Kimo. Kung ako sa inyo, ay huwag na kayong mag-aksaya pa ng oras. Habang maaga pa, ay lisanin na ninyo ang lugar na ito bago pa mahuli ang lahat. Ang weird. Parehas lamang sila ng sinasabi ni Kakay Leoncio. Ano ba kasing mayroon sa baryong ito? Iris, Kung ayaw ninyong makinig, ay wala na akong magagawa. Sige, malaya na kayong gawin ang gusto nyo rito sa baryo namin. At sana, hindi ninyo pagsisisihan ang inyong mga naging desisyon. litanya pa ni Tata Kimo, saka na ito tumalikod para ipagpatuloy ang ginagawang pagsisibak ng kahoy. Umarko naman ang malapad ng ngiti sa mga labi ni Irish. Balak muna niyang libutin ang buong baryo para makahanap ng magandang area sa gaganapin nilang pagbablog. 4:00 na ng hapon nang makakita sila ng pupwestuhan. Kumain muna sila roon, saka sila nagpasyang bumalik na para kunin ang kanilang mga kagamitan sa pagbablog. Ngunit sa mga sandaling yon ay maagang lumulubog ang araw. Kapag pasado 5:00 na ay madilim na ang buong paligid. 4:30 na nang mag-umpisang tahakin ng dalawa ang paglabas sa baryo. Madilim na ang paligid ng makalahati nila ang daanan. Doon ay nagsimulang manindig ang kanilang mga balahibo nang makarinig sila ng mga alulong na nanggagaling sa direksyon kung saan sila nanggaling. Kinuha ni JB ang kanyang flashlight at ganoon din si Iris sa kanilang bag. May dala ring maliit na itak ang binata na pwede niyang gawing armas sa nilalang na pwedeng umatake sa kanila. Si Iris naman ay kinuha ang 3 klaseng pabango saka ibinulsa ang dalawa. Gagamitin niya ang mga ito para pang depensa sa sarili. Mga ilang sandali pa lamang ang lumilipas ay mga yabag ng tila mga tumatakbong mga nilalang ang papasugod sa kanila habang ang mga ito ay umaangil. "Takbo, Iris! Dali!" Mabilis na inalalayan ni JB ang syuta, saka sila kumaripas ng takbo. Nahirapan naman sila sa pagkilos dahil madilim ang buong paligid. Anong mga nilalang iyon, JB? Natatakot ako. Umiiyak ng saad ng dalagang nanginginig ang buong katawan. "Mga aswang yun, Iris. Totoo ang sinasabi ni Kaka Leoncio at Aling Dolores. Totoo ang mga aswang. Kaya bilisan mo ang pagtakbo. Nanganganib na ang buhay natin." Pasigaw na saad ng binata na hindi rin maiwasan ng mahintakutan, lalo pat malapit na ang mga yabag ng mga paang sumusunod sa kanila. At sa kamalas-malasan pa ay nabuwal si Iris at padapang bumagsak sa lupa, at ganoon din si JB na nadaganan pa ang isang paa ng nobya, kaya ito napilayan. Aray! "Patawad, Iris, hindi ko nakita. Natangay kasi ako sa pagbagsak mo eh. Mabuti na lamang at naiwas ko ang hawak kong itak. Halika na." Pinasa ni JB sa likod ang nobya. Hirap man dahil may kabigatan ng dalaga, ay pinipilit pa rin ni JB ang tumakbo. Kaso maski anong gawin nila, ay tiyak na maaabutan sila ng mga sumusunod sa kanila. Kaya muling ibinaba ng binata si Irish. Huminga muna ito at bumawi ng kaunting lakas
Pagkatapos ay bumuntong hininga ito ng malalim, saka nagsalita. Wala nang paraan kung hindi ang lumaban. Diyos ko, kayo na po sanang bahalang gumabay sa amin. Saad ni GB saka nag-sign of the cross. Nagimbal man ang binata nang makumpirma niyang mga aswang nga ang umahabol sa kanila. Dahil sa wangis ng mga itong may mga habang kuko, mabalahibo ang muka at dibdib. Matutulis ang mga nguso na may matatalas ng ngipin at nanilisik ang mapupula nilang mga mata. Subalit hindi pa rin nagpapakita ng takot ang binata, bagkus mas tinapangan pa niya para sa buhay nila ng kasintahan. Mag-iingat ka, JB! Pasigaw na Saad ni Irish na hindi maiwasan ang mag-alala para sa nobyo. Ang akala ng binata na naging pabor sa kanila, ang pagsili ng buwan, ay nagkamali pala sila ng hinala. Dahil mas lalo pang bumabalasik ang itsura ng mga aswang na nasa harapan nila. Sinubukang tagain ni GB ang isa sa mga itong sumugod sa kanila, pero hindi niya tinamaan yon dahil sa mabilis nitong pagkilos. Pero hindi pa rin sumuko ang binata at muli niyang inundayan ng taga ang aswang hanggang sa matamaan niya ito sa balikat. Subalit imbis na umatras ang aswang, ay nagawa pa siya nitong dampain, dahilan para mapahiga ang binata sa lupa. Sumisigaw ang binata habang isinasangga ang itak sa bibig ng aswang, pero hindi niya mabawi dahil sa mahigpit nitong pagkakasakmal. Pagkapang na lumapit si Irish sa nobyo para ito ay tulungan, binuksan niya ang hawak na pabango, sa kanya inisprehan sa mata ang aswang. Pumalahaw naman ito dahil sa matinding hapding na darama at bumangon itong pasuray-suray. Ginamit naman ni GB ang pagkakataong yon na tagain sa liig ang aswang na kaagad namatay at bumagsak sa lupa. Sumingasing ang ibang mga aswang na nasa paligid hanggang sa lumantad sa harapan ng mga ito ang pamilyar sa kanila. Tata Kimo, aswang po kayo? Pero bakit kanina makapagpayo kaya'y wagas, tapos aswang din pala kayo? Naiinis na wika ni GB sa matandang lalaki. Binalaan ko na kayo, pero matigas pa rin ang ulo ninyo. Hindi kami ganito dati. May naligaw lang sa aming lugar na isang aswang, at bago namin nadiskubring aswang ang dayong yon, ay nagawa niya kaming mayanggaw gamit ang tubig na iniinom namin. Ang lahing aswang na ginamit sa amin ay mga aswang na panggabi lamang tumatalab. Kapag umaga ay normal kami mga tao at walang kakayahan ng isang aswang. Kaya nga nagbigay na ako ng babala sa inyo, pero hindi kayo nakinig. Kayong mga tao ang paborito naming pagkain kapag sumapit na ang gabi. Kaya ikinalulungkot kong sabihin na hindi kayo makakalabas pa rito ng buhay. Mahaba-habang paliwanag ni Kaka Timo sa magkasintahan na nagulantang sa mga nalaman. Pwede ba silang maarbor sa iyo, Kimo? Isang busis ang lumitaw mula sa likuran ng magkasintahan. Napalingon sila rito at doon nila nakumpirmang si Kaka Leoncio pala iyon. Tila ba magkakakilala ang dalawa. Leoncio, ang bantay, kumusta ka na? Mabuti naman. Malakas pa rin ang pangangatawan. Mabuti naman kung ganon. Pero pasensya ka na kung hindi ko mapagbibigyan ang iyong kahilingan, kaibigan. Alam mo naman ang paborito naming pagkain kapag mga aswang kami, hindi ba? Oo, alam ko yun, Kimo. Pero nakikiusap ako na kahit ngayon lang ay pagbigyan mo ako. Arbor ko na sa iyo ang kanilang buhay. Patawarin mo ako kung hindi kita mapagbibigyan sa ngayon. Pero kung may sapat kang dahilan para ipaubaya ko sa iyo ang kanilang buhay, ay baka pwede pa. Sumingal muna ng malalim si Kaka Leoncio, saka ito sumagot. Siya ang anak kong sinasabi ko sa iyo, Kimo. Ang iniwan kong anak na matagal ng panahong lumipas. Siya si Jibe. Siya ang anak ko. Napalunok ng laway si Tata Kimo sa kanyang narinig. Tinitigan niya ng mabuti ang binatang nagulat din. Sa revelasyong narinig, maski si Iris din ay nanlaki ang mga mata.
Hawig nga kayo noong kabataan mo ang binatang yan. Gwapo rin at mahilig sa babaeng magaganda. O siya, sige. Sa ngayon ay magdadayet muna kami. Pero sana huwag na ulit silang maligaw sa aming lugar kapag alanganing oras. Lalo na kapag gabi, ano? At baka hindi kami makapagpigil pa. Makakaasa ka, kaibigang Kimo. Maraming salamat. Walang anuman, kaibigang Leoncio. Pagkatapos ay umalis na ang pangkat ng mga aswang sa pangunguna ni Tata Kimo. Nilapitan naman ni Leoncio ang magkasintahan para alalayan. Tama bang narinig namin na anak niyo ko, kaka? Bungad na tanong ni JB sa matandang lalaki. Ibinaling muna ni Leoncio ang mga mata sa direksyon ng mga papaalis na mga aswang, saka ito tumawa ng mahina. Hindi totoo yun. Alam namin ni Kimo ang likaw ng bituka ng isa't isa. Sinabi ko lang iyon para iligtas kayo sa tiyak na kapahamakan. At alam kong sasakyan iyon ni Kimo para makumbinsi rin ang kanyang mga nasasakupan. Nakahinga ng maluwag si JB sa kanyang narinig. Hiling ko lang na sana ay ibaon nyo na lang sa limot ang inyong mga naging karanasan at huwag na ninyong ikwento ito sa iba. Dagdag pa ni Leoncio na ikinatango naman ng dalawa tanda ng pagtugon nila. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na totoo talaga ang mga sinasabi ni kaka, na anak talaga niya ito. Nakumpirma ng matanda iyon nang makita ang naiwang wallet ng binata sa kanyang kubo. Nandoon kasi ang litrato ni JB at ng kanyang ina, kaya pinili na lamang itago iyon ni Leoncio para maiwasang tahakin ng kanyang anak ang responsibilidad ng kanilang angkan na maging isang tagabantay sa lugar na yon at hindi maipasa rito ang pagiging isa niyang aswang na gabunan. Ilang araw pang inilagi nila roon hanggang sa gumaling na ang pilay ni Irish at ang mga galos ni JB. Kahit sa maikling sandali ay nagawa ni Kaka Leoncio ang magpakaama kay JB. Masaya na siya roon kahit na papaano. Kaka, salamat po sa lahat-lahat. Sa pagkupkup at pag-aalaga sa amin dito ng ilang araw. Pero kailangan na po naming umalis. Hindi po namin makakalimutan ang kabaitan mo, kaka. Sus, wala yun. Basta kapag may oras kayo, idalawin niyo ko rito at pagdalhan ng mga pagkain gaya ng Pringles at Mr. Chips. Ang sasarap nun eh. Nagtawanan sila sa sinagot ng matanda hanggang sa maghiwa-hiwalay sila ng landas. Doon pa lamang bumagsak ang namumuong luha sa mga mata ni Leoncio, sabay sabing, Mahal na mahal kita, Jibe. Anak ko. Ipinapangako rin ang magkasintahan sa isa't isa na hindi na sila gagawa ng pagbablog sa iba't ibang lugar at makukontento na lamang sila sa content nilang love story at hindi na sa horror.